Ganun po ah. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Luke. Chapter 20. Luke chapter 20. Verse 9 to 18, down to 19. Ayaw pa yata pumasok. Wait lang po. Sige po, para medyo maiba naman, tayo lahat. Basahin po natin responsibly. So I will read verse 9, congregation response on verse 10, and on the last verse, verse 19, babasahin po natin ang sabay-sabay. Diyan na po ba kayo lahat? Amen. Amen. Luke chapter 20, verse 9. Then began he to speak to the people this parable. A certain man planted a vineyard and let it forth to husbandmen and went into a far country for a long time. And at the season he sent a servant to the husbandman that they should give him the fruit of the vineyard. But the husbandman hid him and sent him away empty. Verse 11, and again he sent another servant, and they beat him also and entreated him shamefully and sent him away empty. And again he sent a third, and they beat him also and cast him out. Verse 13, then said the Lord of the vineyard, what shall I do? I will send my beloved son. It may be they will reverence him when they see him. But when the husbandman saw him, they raised among themselves, saying, This is the heir. Come, let us kill him, for the inheritance may be ours. Verse 15, so they cast him out of the vineyard and killed him. That therefore shall the Lord of the vineyard do unto them. He shall come and destroy his husbandmen, and shall give the vineyard to others. And when they heard it, they said, God forbid. Verse 17, and he beheld them and said, what is this then that is written? The stone which the builder rejected, the same is to become the head of the corner. Whosoever shall fall upon the stone shall be broken, but on whosoever it shall fall, it will grind into powder. Verse 19, basahin po natin sabay-sabay. The chief priest and the scribe in the same hour sought to lay hands on him, and they feared the people, for they perceived that he had spoken this parable against them. Tayo po'y manalangin po rin pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y pumikit. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong salita na aming nabasa at aming mapapag-aralan, aming maririnig sa umagang ito, Panginoon. Nawa pagpalain niyo po ang inyong salita na mahahayag at ito po ay maunawaan ng bawat isa po sa amin ang katotohanan na nagbumula sa inyong salita. At ito po ang tumulong sa amin upang kami po ay lumago sa pananampalataya po sa inyo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, Panginoon. At nawa tulungan niyo po kami sa umagang ito, kaya lamang po ang mataas, kaya lamang po ang madakila, mapasalamatan po Panginoon, mapapurihan Panginoon. At patawad po sa aming mga kasalanan at lahat po ng papuri at pasasalamat, binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakapo na. Yun, bumakas din. Yun, ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay patungkol po dito sa Luke chapter 20, 9 to 18, down to 19 is about the parable of the husbandman. No? Or nilagyan ko ito ng title na The Rejected Son and Exalted Cornerstone. Pero mas kilala po ito bilang the parable of the husbandman. Ano po? So bago po natin talakayin to, sino po nakakalala sa inyo nung last na I think si Pastor Jake yung nag-preach patungkol sa same chapter from verse 1 to 8. Ano po?
At mapapansin natin dito na si Jesus Christ ay nag-aayag ng salita ng Diyos, meron po doon mga priest, at meron tanong doon. Ano po, naalala niyo po ba yung tanong doon? Ang sabi po dito in verse 2, ang sabi po nito mga religious leaders and spake unto him. So kinausap nila, sinabi nila kay Hesus Kristo, saying, tell us, sabihin mo sa amin, by what authority doest thou these things? Anong authority mo para gawin ang mga bagay na ito? Amen? Or, who is he? Sino ang nagbigay sa iyo ng authority? And down to verse 3, sumagot po dyan ang Panginoon, sabi dito, and he answered and said unto them, I will also ask you one thing. So mapapansin po natin dito, meron tanong sa kanya, pero sinagot niya rin ito ng tanong. Ngayon, mapapansin niyo, bakit hindi na lang sinagot ng Panginoon yung question nila? Pwede na masagutin ng Panginoon yung tinatanong nila directly, no? Pero mapapansin natin dito na iba yung motibo nitong mga religious leaders na ito sa pagtatanong nila kay Hesus Kristo. They are not really seeking the truth. Ang pagtatanong po nila dito, mapapansin natin is gusto nilang hulihin or gusto nilang hanapan ng mali ang Panginoong Hesus Kristo. Now, dahil ang Panginoong Hesus Kristo, nalalaman niya kung anong iniisip natin at nasa puso natin at nalalaman niya kung ano ang motibo nitong mga religious leader na ito, hindi dahil sa hindi niya alam ang sagot, bagkus dahil alam niya ang nasa puso nila, ang sabi niya dito, I will also ask you one thing. And answer me, sagutin niyo ako. Sabi ng Panginoong Hesus Kristo, what? Sabi dito, in verse 4, the baptism of John. No, si John the Baptist, was it is from heaven or of men? So mapapansin po natin dito, kung babasahin natin from down to verse 8, hindi po makasagot itong mga religious leaders na ito. Amen? Dahil alam ng mga tao na itong si John the Baptist ay isang sugo ng Diyos at isang propeta. At alam nila, pag sinagot nila na hindi naman totoong propeta yan, sila ay babatuhin. Amen? No, nandiyan pa po kayo. No, in verse number 8, and Jesus said unto them, sabi po dito, neither tell I you, but by what authority I do this thing. Kung atin pong mapag-aralan na po, eto paulit-ulitan natin po itong pinag-aaralan actually. Patungkol po dito sa mga religious leaders na ito. Eto pong mga religious leaders na ito, sila yung namumuno sa children of Israel. Sila po yung binigyan ng katungkulan para mamuno, para pangunahan yung children of Israel. Amen? No? Diyan pa po kayo? No? Sila po yung binigyan ng authority na mamuno sa children of Israel. No? Now, dito po sa ating pinag-aaralan, no, sa verse 9 to 18, actually medyo mahaba po itong pinag-aaralan ko at yung mga tinype ko dito. Pero siguro orasan mo na lang ako, Dritch, para hindi, kasi baka mawala ako sa awareness, mapahaba yung preaching. So yung theme po nitong ating pag-aaralan is God patiently deals with sinners and sends His Son. How people respond to Jesus, whether they receive salvation or judgment. O sa Tagalog, ang Diyos ay matagang nakikitungo sa mga makasalanan. Imagine nyo ang Panginoon, imagine nyo kung nabasa po natin, di ba nabasa natin from verse 9 kung ilang beses siyang nagsugo ng mga propeta. At paulit-ulit po itong nagsugo. Dahil itong mga backslider children of Israel, no, ganon sila kamahal ng Diyos. Hindi sila tinilokuran ng Diyos kahit na sila yung tumalikod sa Diyos. No? At paulit-ulit na nagsisend ang Panginoon ng mga propeta para ipaalala sa kanila na talikuran na yung kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Amen? At dahil paulit-ulit,
paulit-ulit din nilang nire-refuse. Amen? No? At ang pinaka-central truth po dito sa ating pag-aaralan, no, rejecting God's Son bring judgment. But accepting God's Son bring salvation and place in God's kingdom. No? So nabanggit ko na po kanina sa introduction natin about in Luke chapter 20 verse 1 to 8, yung nangyaring questions at kung paano sinagot ng Panginoon at yung motive nito mga religious leaders na ito. Na po. At dito po sa ating binasa, sa parable na ito, may mga mapapansin po tayo na ginamit na salita ng Diyos dito. Ano po? Katulad na lamang ng a man who planted a vineyard. No? Sabi po dyan in verse 9, a certain man planted a vineyard. So unawain po natin itong parable na ito. Amen? Sabi dito, a man who planted a vineyard. At ano ba yung vineyard na yon? And yung husbandmen, yung servants, at yung fruits na inaasahan nitong may-ari nitong ubasan. Ano ba yung fruits na inaasahan niya na makukuha niya dito sa mga husbandmen? Amen? And yung tinutukoy dito na beloved son, the stone rejected, the builders, and head of the corners. Ito po yung mga salita na ginamit ng Panginoon. At meron po itong mga pinatutukuyan. Amen? Amen po ba? Amen. No? Una, makikita po natin dito yung pag-ibig ng Diyos. No? O yung pagmamahal na pangangalaga ng Diyos. God's loving care to His people. So sabi dyan in verse 9, a certain man planted a vineyard and let it forth to husbandmen. Ano po ba ibig sabihin yan? Yung the owner, or a certain man, no, the man who planted a vineyard, yung owner po dyan is nagre-represent sa God the Father. Amen? At yung vineyard na tinutukoy po dito ay nagre-represent naman sa children of Israel. Amen po? At yung husbandman na tinutukoy po dito in verse 9, they represent Israel religious leaders, na which is yung kausap po niya from verse 1 up to verse 8. Kaya niya po ito ginamit, itong parable na ito. No? The religious leaders ito po yung mga pinagkatiwalaan, who were trusted to care for God's people. From verse 1 to 8, ito po yung ating tinalakay kanina. No? Ano po yung truth na makikita natin dito? From verse 9, no? God gives His people many blessing and responsibility. Amen? So makikita natin dito na ang Panginoon ay nagpapala po talaga. Amen? Ang Panginoon, ang Diyos ay mapagmahal, mapagbigay, at pinagpapala niya ang kanyang bayan sa maraming paraan. Amen? No? Ang Diyos ay nagbibigay ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Tama po ba? No? At ang Diyos ang nagbibigay sa araw-araw na pangangailangan ng bawat isa. Tama po ba? Ang kanyang salita, ang kanyang biyaya, at ang maraming pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. Alam niyo po, ito po yung maraming binigay ang Panginoon sa atin. Una, yung ating kaligtasan. Amen. Ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, una, yung kaligtasan na Kanyang ibinigay sa atin, paano natin ito pinangangalagaan? Ito ba ay sinasarili natin o binabahagi natin sa iba? Paano natin ito pinangangalagaan? Ang biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos, pananagutan po natin yan. Katulad nito mga religious leaders, may mga kaloob sa kanila ang Diyos. At nagpananagutan po nila yon. Kaya nga
pinapunta ng Panginoon yung kanyang mga servant para hingin yung bunga. Ano na yung bunga ng inyong pananampalataya? Nagbubunga ba kayo o hindi? Pero instead na ibalik nila yung bunga sa Diyos, ano po yung ginawa nila? Hiniya nila yung mga servants, yung mga propeta, hindi nila kinilala. Amen? No, nandyan po kayo. Ang kanyang mga salita, ang kanyang biyaya at maraming pagkakataong makapaglingkod sa kanya, higit sa lahat, ibinigay po niya yung kanyang anak na si Jesucristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So ang bawat pagpapala ng Diyos ay may kaakibat po yan na pananagutan. Hindi po yan binigay lamang para lang sa pansarili po natin. Amen? Bawat isa po sa atin ay may kaloob galing sa Diyos. Ang tanong po dito, saan po natin ito ginagamit? At ang pangalawang tanong, ginagamit po ba natin ito ng tama? At ang pangatlo, ito po ba ay nagbubunga? At kakapagbigay papuri sa Diyos. Amen? Inaasahan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging matapat, no, sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Amen? At ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang para sa pansariling kapakanan o kapakinabangan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Para sa kanyang papuri. Ito nga po, nung binabasa ko to, naalala ko kung paano niya sinimulan likhain yung langit at lupa. Nilikha niya lahat. And then, after that, nilikha niya sino po yung unang tao. Hindi pa yata kilala. Si Adan. At ano po yung binigay niya kay Adan? Pangangalagaan ni Adan yung kanyang mga nilikha. Amen? At ganoon din po, katulad dito sa religious leaders na ito, meron pong mga ibinigay para sa kanila. Amen? Nandiyan po kayo? Amen. Tulog na po kayo, ha? No? So dito po sa binabasa natin, no, makikita natin dito, at ang dapat nating alalahanin, dapat siguro natin gawin, hindi siguro, talagang dapat natin gawin, when God gives us a blessing, He also expect us to be faithful. Kapag pinagpala tayo ng Diyos, inaasahan din niya na maging matapat din tayo sa Kanya. Hindi, alam niyo yung pinagpala ka, tapos parang wala lang, baliwala ka lang. Oh, nag-enjoy ka, masaya ka, may trabaho ka, may pera ka, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng kayamanan, bahay, lupa, magandang trabaho. Pero paano yung sa Diyos? Ini-enjoy mo lang siya na pang sarili mo? O ginagamit mo siya para sa kawalatian ng Diyos? Hindi lang po yan para sa pansarili natin. Na ibinigay lang ng Diyos. Especially, isa ka ng mananampalataya. Isa ka ng nakakilala kay Jesucristo. Naalala ko nga po yung sinasabi lagi ni Pastor Cornelio na pinaalam na sa'yo pero wala kang ginagawa, nagkakasala ka. Amen? Amen po ba? No. Pangalawa, makikita natin dito from verse 10 to 12 kung paano Israel keep rejecting God's servant, no? Sabi diyan, and at the season He sent a servant to the husbandmen that they should give him the fruit of the vineyard. But the husbandmen beat him and sent him away empty. And again he sent another servant, and they beat him again. Imagine nyo po. Ba't natatawa po kayo sa likod? No? And they beat him again. No? In verse 11. And entreated him shamefully. Alam nyo po ba yung ibig sabihin ng entreated him shamefully? Imbis na
igalang po nila at ibigay nila yung bunga. Ano po yung ginawa nila? Sinaktan po nila yung mga servant na ito. Hiniya po nila, pinahirapan po nila, and sent him away empty. Pag nagsosoul winning po tayo, marami tayong na-encounter. Maraming hindi tumatanggap. Sa gospel tracts, mag-aabot tayo, ayaw nilang tanggapin. Minsan tatanggapin po nila, itatapon lang kung saan, sa basurahan. Masakit po sa atin yun. Sino po yung nire-reject nila? Tayo? Hindi po. Nire-reject nila si Yeso Cristo. Amen? At may mga time pa na, actually, one time nga na gusto akong ipakulong Nag-soul winning ako one time, gusto akong ipakulong. So sabi ko na lang sa kanya, mahal ka po ng Diyos. Tapos naghiwalay na kami. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi po talaga ito, hindi biro. Dapat meron kang puso sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lang siya gusto mong gawin lang. Amen. Ginagawa natin to dahil nauunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Makikita natin dito, the servant. These servants represent God's prophet. Sino po ba yung mga propeta na yon? For example, Elijah. Amen? Isaiah. No? Elijah, propeta ka pala. Jeremiah. Amen? Si Zechariah. At yung huling binanggit po dito sa chapter 20, John the Baptist. Ayaw nilang paniwalaan, no? Ang Panginoon paulit-ulit. Imagine niyo po kung gaano kahaba yung pasensya ng Diyos. Mahaba pa pasensya niyo? Tayo nga, may iksilang pasensya natin, ano? Pero makikita po natin dito kung gaano kahaba yung pasensya ng Diyos. Makikita natin dito, dahil sa haba ng pasensya niya, sa mga taong ito, na mga backslider, na children of Israel, makikita natin kung gaano niya kamahal itong mga taong ito upang sila ay makaunawa at makarealize na sila ay makasalanan at kailangan nilang manumbalik sa Panginoon. Dahil kung hindi sila manunumbalik, merong judgment na katapat o may judgment na nag-aantay sa kanila. No? Makikita natin dito yung patient ng Panginoon o yung kanyang pagtatyaga o pagtitiis at yung kanyang pagiging maawain. Amen? Ang gusto ng Diyos dito, makikita po natin, gusto niyang magsisi ang tao sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Pero hindi po nila ginagawa. No? Meron mga nagsisisi, merong mga tumatanggap, pero hindi lahat. Especially, he is talking to the religious leaders, yung mga pinagkatiwalaan, no? God gives people many chances. Maraming chance binibigay sa atin. Amen? Si Eva at Adan nga, nagkasala, ilang chance yung binigay sa kanila. Alam naman ng Panginoon na nagkasala sila. Pero anong unang tanong sa kanila ng Diyos? Nasaan kayo? Hindi sila umamin. Nagtatago kami. Pangalawang chances na binigay sa kanila ng Panginoon, bakit kayo nagtatago? Hindi ba alam ng Diyos kung bakit sila nagtatago? Amen? Nagtatago kami kasi ito nangyari. Nagsisihan po sila, imbis na humingi ng tawad. Pero paulit-ulit ang chance na binibigay sa atin ng Panginoon para tayo ay magbago. Amen? No? God gives people many chances to repent before judgment comes. May judgment po na paparating. Amen? At mahirap nito, huli na lahat para magsisi tayo. Hindi natin alam kung sino talaga sa atin dito sa bawat isa sa atin, kung sino talaga ang totoong ligtas. At sino talaga ang totoong nanampalataya sa Diyos. Hindi lang kumilala, tunay na nampalataya. Amen. Pag nanampalataya tayo, hindi naman agad-agad ando na yung changes Pero yung willingness mong sumunod sa Panginoon at baguhin yung buhay mo,
at sumunod sa kalooban ng Diyos, may proseso. Amen? May proseso po yan. But the thing is, ano yung ginagawa mo sa araw-araw para sumunod sa kalooban ng Diyos? Inire-remind ka ng Diyos, anak, huwag mong gawin yan. Pero, hindi, ginagawa mo pa rin. Amen? No? So, balik po tayo dito. Hearing God's words many times should make our hearts softer, not harder. Hindi dapat yan. Minsan kasi pag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, tumitigas puso natin eh. Imbis na lumambot, magpakumbaba tayo, mas tinitigasan natin yung puso natin. Minsan nagre-rebelde tayo. Kasi bakit? Meron tayong ego. Meron tayong pride. Meron tayong kayabangan. Especially kung meron tayong mga posisyon. Meron tayong mga kakayahan. Ito po yung mahirap. Katulad ng mga religious leaders na ito, meron silang pride. Meron silang ego. Na ayaw nilang, hindi, kami yung may authority dito. Hindi ka namin kikilalanin. Kami ang mamumuno dito. Minsan ganun din po tayo, hindi ako masusunod sa buhay ko to. Amen? Hindi po dapat ganun. Amen? Pangatlo po, no, minamadali ko na lang po kasi medyo mahaba pa talaga to. Pangatlo, God sent His beloved Son. Imagine nyo po, 3 propeta. Actually, hindi lang naman 3 propeta. Dito lang sa parable na ito, 3 lang ang kanyang ginamit. Pero napakarami na po ang ginamit ng Diyos. No? Para sa mga children of Israel na ito, para sila ay magsisi at manumbalik sa Diyos. At sa pinakang huli, makikita natin in verse 13, sino na po yung kanyang isinugo? Yung kanyang anak. Sabi po dito in verse 13, Then said the Lord of the vineyard, What shall I do? Anong gagawin ko? I will send my beloved son, yung aking pinakamamahal na anak. Ikaw ba, Brother Albert, isisend mo si Aldrich, Preacher Albert, sa, ano bang business nyo? BIM? Ano ba yun? Yeah. Alam mo yung mga tao doon is, mamamatay tao, di kaya masasamang tao. Papapuntahin mo ba siya doon na alam mo nang yung mga una mong pinapunta, pinagmalupitan nila, papapuntahin pa rin ba siya? So makikita natin dito, sabi dito, Then said the Lord of the vineyard, What shall I do? Imagine niyo po, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga taong ito, ibinigay niya, isinugo niya na yung kanyang anak, pinakamamahal na anak. At tumutukoy po ito kay Jesus Christ. No? It may be they will reverence Him. Ibig sabihin, pag nalaman nila na ito ay anak ko, igagalang nila ito at tatanggapin nila. Amen? No? The word beloved son are very important. Ano po? Yan nga ay tumutukoy kay Hesus Kristo, kay Jesus Christ. God's only Son. No? The promised Messiah. Amen? The owner said, It may be they will reverence Him. In verse 13. Nagpapakita po ito na God's loving desire, yung desire, yung pag-ibig po ng Diyos sa mga tao na i-honor o igalang yung kanyang anak before dumating yung judgment day. Amen? Makikita natin dito yung katotohanan na si Jesucristo o Jesus Christ is God's final and greatest message to the world o sa mundo. Amen? Ang Diyos ay nagsalita sa mga tao sa maraming paraan. Actually, maraming ang ginagamit ang Diyos eh. Mahirap naman ito, hayop yung gamitin sa inyo para makinig tayo. Meron, alam natin, in the Old Testament, merong ginamit ang Diyos na hayop para yung hayop na yung ginamit niya. Kasi, ang dami niya nang ginamit, ang dami niya nang paalala. Nung ginamit niya yung hayop para magsalita sa kanya, para paalalahanan siya, maniwala siya, saka siya naniwala. Eh, kung magsalita kaya sa inyo yung pusa sa labas, ano kayang gagawin nyo? Amen? Minsan kasi matigas ang puso natin.
Bakit ginagawa po ng Diyos yun? Dahil sa katigasan ng puso ng bawat isa sa atin. Amen? Paulit-ulit nagpapaalala ang Diyos. Paulit-ulit tayong nire-remind ng Diyos. Pero bakit paulit-ulit tayo nag-refuse? Amen? Si Jesus ay naparito upang ihayag kung sino ang Diyos, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, ialay ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. Amen? No? Ano yung dapat po natin gawin? God has no greater message. Ano bang ibig sabihin ng ano po, no? Wala nang mas dakilang mensahe ang Diyos kaysa kay Hesukristo. Amen? Ang tao ay totoong dapat magtiwala sa Diyos. Wala tayong ibang dapat pagkatiwalaan, especially kung usapang spiritual, especially kung usapang buhay sa kabilang buhay. Saglit lang po tayo mabubuhay dito eh. Kala nyo po ba ganun katagal? Ilang taon na lang nabubuhay ang tao ngayon. Bata nga, namamatay na eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Totoo po yan mga kapatid, hindi po biro yan. Hindi mo alam, nagdadrive ka, o nagko-commute ka, nasa trabaho ka, bigla ka nalang bumagsak, healthy ka naman, malusog ka naman. Ang tanong, ano po yung ginagawa mo ngayon? Sa biyaya pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ginagamit mo ba sa tama? Yung buhay mo mismo na meron ka ngayon, saan mo ba ginagamit? Ito ba ay nakakapagbigay kalugod sa Diyos o puro pansarili lang? No? Panlima po, the Son was definitely the Son was intentionally rejected. Verse 14 to 15. Sabi po dyan, but when the husbandmen saw him, yung kanyang anak, no, they reasoned among themselves, saying, this is the heir, o tagapagmana. Come, hali kayo, let us kill him. Ano po yung tumutukoy dito? Ito po yung tumutukoy sa gusto nilang patayin ang Panginoong Jesucristo nung ipako ang Panginoon sa krus. Kasi bakit? Ayaw nilang maagaw yung authority sa kanila. Gusto nila sila lang yung masunod. Sila lang yung pakinggan. Ano sabi? Come, let us kill him. At anong kasunod na sinabi po dyan? That the inheritance may be ours. Para mas pa sa atin na yung dapat niyang manahin. Hindi po sa atin yan. Pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Huwag nating angkinin. Yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyang buhay mo, hindi po sa iyo yan. Yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos, ibahagi mo sa iba, huwag mong angkinin. Yung mga bagay na meron ka, sa Diyos po lahat galing yan. Amen? Ano po sabi nila dito? Come, let us kill him, that the inheritance may be ours. Mapa sa atin na. So they cast him out, in verse 15, of the vineyard, and killed him. What therefore, ito po ang tanong dito, what therefore shall the Lord of the vineyard do unto them? Dahil pinatay nila ang anak ng Diyos, ano na ngayon ang gagawin ng Lord of the Vineyard sa kanila o nung Ama? Tingnan po what therefore, after those things na ginawa po nila ng mga taong ito, what the Lord of the Vineyard do unto them? No? Sabi diyan, the husbandman knew who the son was. Sino ba yung mga husbandmen na to? O yung mga katiwala ng Diyos? Religious leaders, mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam po nila yung paparating na Misaya. Pero nung nakaharap nila yung Misaya, yung tagapagligtas, hindi po nila ito kinilala.
Instead, nireject po nila. Amen? Naturingang religious leaders, naturingang mga nakakaalam ng law, ng salita ng Diyos. Pero anong ginawa po nila dito? Pinatay nila sino? Yung anak, which is si Jesus Christ. Katulad nung kanilang ginawa. Ano sabi nila? Crucified Him. Mas pinili pa nila si Barabas ba yun? Barabas? No? Kaysa kay Jesucristo na pakawalan. Crucified Him. Ipako siya sa krus, patayin siya. Tatandaan niyo po yun? No? They did not reject Him because hindi nila kilala. Amen? Ano po yung gusto nila? To take control the people by themselves. Ano pa? To take the power and authority. Amen? Yun yung mga bagay na gusto nilang angkinin. Sabi dyan, cast him out of the vineyard. Amen? In Hebrews chapter 13 verse 12, wherefore Jesus also that the might sanctify the people with His blood suffered without the gate. Ano yung truth na makikita po natin dito? The greatest sin, ano po ba yung pinakamalaking kasalanan na makikita dito? The biggest sin is rejecting Jesus Christ. Amen? Normal na ang tao nagkakasala eh. Pero yung i-reject mo ang Panginoon na makapagliligtas sa'yo, napakalaking kasalanan po niyan. Amen? Parang ikaw na mismo nagtapon sa sarili mo sa apoy ng impyerno. Alam mo yon, andun na yung pagpapabiyaya ng Diyos, tinatanggihan mo pa. Amen? Many people know Jesus is. Maraming tao nakilala ang Panginoon. Pero iilan lang ang totoong sumusunod sa Kanya. Amen? Panglima, ising pa po kayo. No? Siya na po mahaba po eh. God's certain o tiyak na judgment. Makikita po natin dito in verse 16. Sabi po dyan, He shall come and destroy these husbandmen. Amen? And shall give the vineyard to others. Sino po yung tinutukoy dito? Gentiles. Amen? Those people, aside the children, dahil nga nireject na nila ang Panginoong Jesucristo, hindi nila kilala ang Panginoong Jesucristo, kanino ibinigay? To the Gentiles. Amen? Hindi naman totally inalis sa kanila eh. Sila yung kusang nag-reject. Ngayon, yung pagpapala na dapat nilang matatanggap, kanino napunta? Sa Gentiles. At tayo po yun. Amen? Naunawaan niyo po? Amen. At yan ay napakalaking biyaya galing sa Diyos. No? The owners return pictures of God's judgment. Yung pagbalik po ng owner. No? At yung give the vineyards to other means also welcome believing Gentiles. No? Ito po yung mga Gentiles o yung mga taong nanampalataya sa Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pang-anim po and last points. No? Last na ba to? Opo, last na po ito. Sana nandyan pa po kayo. Ano po bang oras ko na, Aldrich? The rejected stone became the cornerstone. Verse 17. Sabi po dyan sa verse 17. And he beheld them and said, what is this then that is written? The stone which the builders rejected, the same is become the head of the cornerstone. No? Yung stone po na tinutukoy dito is the Lord Jesus Christ. And then the builders, no, ito po yung tumutukoy sa mga religious leaders pa rin, no, who entrusted by God to His people to lead them. Amen. Rejected
It means they look at him and decided he was not good enough. Pansin niyo po, nakikita nila ang Diyos pero hindi nila kilala. Hindi nila kinilala ang Diyos. No, the cornerstone was sa isang bahay. Hindi naman ako architect, no, Brother Andre. Ang cornerstone, ito po yung haligi ng isang building. Siya po yung kumbaga nagbubuhat or foundation ng isang building. Parang ito, meron po itong pundasyon. No, kung bakit nakakatayo ito, kung bakit matibay itong bahay na to. Amen? The stone that keep everything straight. Kaya po hindi ito basta-basta tumutumba dahil po merong haligi na matibay. No? At ito po yung pinaka-importante dito. At ito, ano po yung ibig sabihin na to? Na cornerstone. Ang cornerstone po na tumutukoy dito is the Lord Jesus Christ. Siya po yung ating haligi ng ating pananampalataya. Amen? No? May isa pa pala. Sorry po. Verse 18. And last points po. Two ways, meron po ditong dalawang klaseng tao. Two ways people meet the cornerstone. Sabi po dyan, whosoever shall fall upon the stone shall be broken. Ano po ba ibig sabihin yan? It means if we humbling ourselves and repent of your sins and trusting Jesus, He will break the curse of sin in our lives. Meaning to say, yung ego, yung pride mo, i-break niya lahat yan. Yung kayabangan mo, katigasan ng ulo mo, i-break niya lahat yan. At masakit yun. Kasi nga bakit? Hindi ganun kadali magbago eh. Tama? Pero i-break na lahat yun ng Panginoon. Amen? If you are willing to obey. Ngunit, ang sabi dito, but whomsoever it shall fall, no? The stone falling upon the person. Ito po ay, this speaks about God's final judgment sa mga taong ayaw sumunod at manampalataya sa Kanya. No? Everyone will meet Jesus, either Savior o Judge. Dalawa lang yan. Kakatagpuin mo siya bilang tagapagligtas mo o magiging hukom, hatol. Amen? Ano po yung pinaka-timeless truth na makikita natin dito? Timeless truth meaning to say, simula noon hanggang ngayon at sa habang panahon na hindi magbabago, God is patient, but His patience will not last forever. Ibig sabihin, may katapusan ang lahat ng bagay. Hindi ka habang buhay mabubuhay. Darating yung tinatawag na kamatayan sa bawat isa po sa atin. At pag dumating na yon, wala na. Kahit gusto pa natin magsisi, wala na pong mangyayari. Hindi na po natin mababago. Naalala niyo yung rich man and Lazarus? Nagsisi siya. Etong rich man, nasa impyerno na siya. Amen? Pangalawa, the more God gives us, the more He expects us from us. No? Meaning to say, the more na pinagpapala tayo ng Diyos, the more na nag-expect siya ng bunga na kanyang pagpapala. Amen? Pangatlo, Jesus Christ is God's beloved Son and His final message. Wala nang iba. Sabi po sa John chapter 14 verse 6, He is the way, He is the truth, and He is the life. No man cometh unto the Father but by Him. Amen. Rejecting Jesus is the greatest act of rebellion. Amen. Panglima, Jesus is the cornerstone of God's plan of salvation. Meaning to say, the foundation of our faith. Siya po ang pundasyon ng ating pananampalataya.
Amen. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, madali lang po tayong, kumbaga, bumagsak. Amen. Naunawaan niyo po. No? Every person must choose either to trust Christ or face judgment. And so yun lamang po, tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin napag-aralan sa umaga pong ito patungkol po sa parable of the husbandman, kung papaano nyo po inibig ang inyong mga anak at kung papaano nyo po ipinakita yung inyo pong awa sa kanila at yung inyong pagpapala sa kanila na sa kabila ng paulit-ulit na sila ay nag-refuse, kayo po ay paulit-ulit na nagpapadala sa kanila ng inyong lingkod upang sila ay makaunawa na talikuran ang kanilang mga kasalanan at manumbalik sa pananampalataya sa inyo po, Panginoon. Nawa, ganun din po sa amin, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kayo po ang patuloy mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita at kami po ay magkaroon ng katugunan sa inyong panawagan sa bawat isa po sa amin at sa mga bagay na inyong pinagkatiwala po sa amin ay magamit po namin ito sa ikakadakila ng inyong pangalan, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan at pagkukulang, lahat po ng papuri at pasasalamat. Pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pawit ka muna. Okay po, awitin po natin ulit ang Only Trust Him sa page 160, first stanza and chorus lang po. Let's sing hymn number 160, Only Trust Him. Come every soul by sin oppressed, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Let's remain standing. Let's go to God in prayer. Father, we thank you once again for reminding us that as a believer and as a Christian or as a new covenant believers, we have the responsibility to first to bear fruits. Second is to be responsible for the fruits that we have. And third, Lord, we are accountable for that fruits, oh God. And Lord, we pray that if the message is true to us, Father, help us to respond. The scribes and the Pharisees, though they perceive that the parable is against them, that's why they sought to kill Jesus, because they don't wanted Jesus to rule over them. And so, Lord, as we walk sa amin pong buhay bilang isang mananampalataya, we pray, Father, na tulungan niyo po kami. Actually, yung katotohanan, may pagkakataon, kahit na kami ay mananampalataya, may pagkakataon na nire-reject po namin
ang banal na Espiritu Santo sa pamumuhay po namin, sa mga bagay na dapat ginagawa namin yung kalooban mo, pero hindi po namin nagagawa. Hindi po namin napapansin kasi dinadastify namin yung mga ginagawa namin. Pero sa katotohanan, in reality, it's happened, Panginoon Diyos. And so Lord, once again, we are begging, help us, O Lord, to live according to your will, not our wills, O Lord. And help us daily to discern what is your will, what is good, that is pleasing to your eyes, that we may walk on it, that we may do it and apply it, that our lives be a vessel unto your glory. We praise you, Father. May you bless yung bawat isa, yung mga kapatiran po namin, hindi namin kasama. Yung iba'y nasa trabaho, yung iba'y maaaring may karamdaman, yung iba'y maaaring sila ay pinangunahan ni Satan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kapatid na ito na always remember that worship is not subjective, it is an objective. Salamat po, Panginoon, tulungan niyo po bawat isa. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. You are dismissed. Top 1, top 2. Top 1. Kailangan mo lang ilagay sa araw.